At si Zhang Xuan, na mukhang naguguluhan, ay nagsabi, hindi ba ito ay nasa labas ng ating jurisdiction? Anong uri ng kaso ang iniimbestigahan mo rito? Tumitig lang si Liu sa malayo, tahimik at misteryoso. Ito ang tahanan ni Lin Yuan noong siya'y buhay pa. Ang dalawa sa kanila ay pumasok. Inilagay ni Jiang Shan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, mukhang naguguluhan. Napakakakaiba. Sinabi mo na nag-iimbestiga ka ng isang kaso, ngunit hindi mo ako pinayagan na magsuot ng aking uniforme at sinabi na delikado. Lumakad si Jiang Shan pabalik, tumitingin sa paligid ng may pagdududa. Anong ganoong delikado sa lugar na ito? Huminto si Liu sa paglalakad at sa wakas ay sinabi, manahimik ka na lang. Huwag kang magtanong at damaykit ka sa akin. Nakuha ko. Mabilis na sumang-ayon si Zhang Shan sa pagdinig nito. Pagkatapos ng ilang sandali, isang matandang lalaki na may tungkod ang lumapit sa kanila. Lumapit ang matanda, tumatawag, sino kayo? Anong ginagawa ninyo rito? Magalang na binati siya ni Liu gamit ang formal na wika, matandang ginoo, ako'y isang malayong kamag-anak ni Lin Yuan. Maaari ko bang itanong kung ang aking pinsan na si Lin Yuan ay nakatira dito? Nang marinig niya ang tanong ni Limo, ang mukha ng matanda ay dumilim, mukhang medyo malungkot. Kaya, kamag-anak ka ni Yuan. Siya'y nawawala na sa loob ng 2 buwan. Ang matandang village elder ay tumalikod, nakatingin sa kawalan. Hinahanap pa rin siya ni Xiao Yang, ngunit wala pa silang nakita. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Si Zhang Shan, na nagkunwari na nagulat pagkatapos marinig ang kwento ng matanda, ay sumigaw, nawawala ang pinsan. Ang mga mata ng matanda ay bumaba. Kung hindi nawawala si Wan Wan, siguradong ikakasal siya sa pamilya Zhao. Pagkatapos ng lahat, siya at si Zhao Yang ay nakatakdang magpakasal. Sana ay naging maayos na ang kanyang buhay. Naawa ang matanda kay Lin Yuan. Napakasama. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon o kung buhay pa ba siya. Nang marinig ang balitang ito tungkol kay Lin Yuan, ang dalawa sa kanila ay umikot at nagsimulang lumabas. Si Zhang Shan, na naglalakad sa tabi niya ay nagtanong, Liu Kai, kailan ka nagkaroon ng pinsan? Hindi ko pa naririnig na binanggit mo siya dati. Iniiwasan ni Limo ang tingin ni Zhang Xuan, sumasagot, ngayon lang kami nagkita. Ang mga mata ni Zhang Xuan ay lumiwanag nang marinig iyon. Maganda ba siya? Si Liu ay huminga ng mahina, sumasagot ng walang katiyakan. Maganda siya, ngunit hindi kasing ganda ng aming boss. Patuloy na naglalakad si Jiang Shan sa likod niya. Ang boss ay maganda, ngunit siya'y tungkol sa pagpapalakas. Hindi kayo nasa parehong landas. Nagbigay lang si Liu ng isang casual na sagot upang patahimikin siya. Ang matanda na nakipag-usap kay Liu kanina ay naglalakad sa paligid ng nayon nang dumating siya sa isang bahay. Bigla, nagulat siya ng isang boses. Matandang ginoo, nasa bahay ba si Lin Yuan? Umikot ang matanda, tumitingin sa direksyon ng boses, bumubulong, bakit ang daming tao ang naghahanap kay Yuan ngayon? Nagtaka ang matanda, sino iyon? Bakit hindi ko makita ang sinuman? Isang nakapusod na ulo ang lumabas, nagtatanong, mayroon pa bang ibang tao na naghahanap sa kanya? Bakit hindi ko sila makita? Itinuro ng matanda, kani-kanina lang, mayroong 2 tao na nagsasabi na sila ay kamag-anak ni Wan Wan. Kakalabas lang nila patungo sa silangan. Yumuko siya, pinagsama ang kanyang mga kamay upang magpasalamat sa matanda bago umalis. Si Liu at si Jiang Shan ay nakapaglakad na ng malayo. Pagkatapos ay nagsalita si Zhang Zan. Anong kaso ba talaga ang iniimbestigahan mo? Hindi nagpaligoy-ligoy si Liu. Ang pagkawala ni Lin Yuan. Kinamot ni Zhang Shan ang kanyang ulo, naguguluhan. Bakit bigla mong gusto na imbestigahan ang kasong ito? Ito ay nasa labas ng ating jurisdiction. Kahit na naganap ang isang krimen, hindi ito nasa ilalim ng iyong jurisdiction. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag sa kanya. Bukod pa, mayroong napakaraming kaso ng nawawalang tao bawat taon, karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa mga demonyong nilalang at mga multo. Wala ang boss dito ngayon. Paano natin haharapin ang mga iyon? Pagkatapos ay sinagot ni Liu, hindi mo ba naaalala ang sinabi ng matandang lalaki na iyon? Sinabi niya, si Lin Yuan at Zhao Yong ay nakatakdang magpakasal. Si Zhang Shan, sa pagdinig niyan, ay nagtanong sa kanya, kung gayon, ano kung sila ay nakatakdang magpakasal?
Tila may na-realize siya, malakas, na nagsasabi, maaari bang si Joyong ay gustong pakasalan ang anak na babae ng mahistrado? Kaya, si Joyong. Si Jiang Shan ay nagpahayag ng kanyang hula. Nagsususpecha ka ba na ang pagkawala ng Linux ay sanhi ng pamilya Zhao? Tumayo si Liu na nakaharap kay Zhang Shan, same time na nagpapayo, ayaw kong makasama ka rito. Umalis ka at huwag kang makialam sa bagay na ito. Ibinaba ni Jiang Shan ang kanyang ulo, mukhang medyo malungkot, at nagtanong, Liu, gusto mo bang makialam sa bagay na ito? Ipinahayag niya ang kanyang mga iniisip. Minsan nagtataka talaga ako kung ikaw pa rin ba ang Liu na kilala ko. Nagbago ka ng malaki. Dati ay napakaduwag mo na hindi mo kailanman aktibong mag-iimbestiga ng anuman. Pinakinggan ni Liu ang lahat at kalmadong sumagot. Ito ay dahil namatay ako ng isang beses kaya naiintindihan ko kung gaano ka hindi patas ang mundo. Bigla, isang boses mula sa likod ang pumutol sa kanilang pag-uusap, na nagdrawing ng kanilang atensyon. Sa wakas ay natagpuan ko kayo. Ito ang parehong lalaki mula kanina. Ngumiti siya ng masama na nagtatanong sa kanila, bakit hindi ninyo pinapahalagahan ang inyong mga buhay? Kailangan ninyo pang makialam sa mga bagay na hindi ninyo dapat. Umikot si Liu at si Jiang Shan nang maingat na tumitingin sa taong nakatayo sa harap nila. Tumingin si Liu sa kanya nang maingat na nag-iisip. Batay sa aking espiritual na pandama, hindi ko man lang napansin ang kanyang paglapit. Anong nangyayari? Ipinagsama niya ang kanyang mga braso, nagbabala, iniimbestigahan mo ang isang kaso na hindi mo dapat, kaya ihanda mo ang iyong sarili na mamatay. Lumakad si Liu sa harap ni Zhang Shan. Ikaw ay ipinadala ng pamilya Zhao. Mauna ka, bumalik ka sa Yamen at humingi ng tulong. Nang marinig iyon, agad siyang umikot at tumakbo, sumisigaw, kung gayon mauna ako. Mag-ingat ka. Tumawa siya ng may tusong tawa, nagtatanong, sa tingin mo maaari kang makatakas? Nagmamadali siyang pumunta kay Zhang Shan, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. Bigla, nagtapon siya ng isang anteng-anteng sa kanya. Ang anteng-anteng ay damaykit kay Zhang Shan, naglalabas ng isang lakas. Ang kanyang buong katawan ay nababalutan ng mahika na iyon, nanginginig ng walang tigil. Natakot si Zhang Shan sa tanawin sa harap niya. Bakit hindi ako makagalaw? Hindi ko rin makita ang anuman o marinig ang anuman. Nagmamadali siyang pumunta kay Liu na sumisigaw. Sa pagtapon ng anteng-anteng, sumigaw siya, ikaw ang susunod. Sa sandaling iyon, hinugot ni Liu ang kanyang espada mula sa kanyang kaluban. Mabilis niyang iniwagayway ang espada, pinuputol ang anteng-anteng sa kalahati. Nang makita ang tanawin sa harap niya, medyo nagulat siya. Agad niyang inayos ang kanyang ekspresyon at tumawa ng excited. Hindi ko akalain na ang isang bata na tulad mo ay magkakaroon ng isang magic artifact. Ang kasunduang ito ay isang malaking panalo. Isang grupo ng mga jet black na papel na figure ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Nagtapon siya ng isang tumpok ng mga papel na figure patungo kay Liu Shai, sumisigaw ng malakas. Ang mga papel na figure na iyon ay naglabas ng isang madilim na aura na bumabalot sa kanilang buong katawan. Napapaligiran nila si Li Mokqi. Ang mga itim na papel na figure sa loob ay naglalabas ng demonyong susi. Ang susi ay lalo pang pumapalibot sa kanya. Nagpumilit si Liu na magsabi ng dalawang salita, bumubulong siya ng isang uri ng wika sa kanyang bibig. Upang harapin ang ganitong uri ng malikhaing trickery, kailangan ko pa ring gumamit ng mga sining ng banal na kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag, ngunit hindi isang Dharma idol. Ang liwanag na iyon ay nagpalahos sa mga papel na figure sa manipis na hangin. Lumakad siya ng ilang hakbang pabalik, tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang kamay. Buddha-like, natutunan mo talaga ang mga turo ng Budismo ng mga kalbo na asno na iyon. Naglabas siya ng isang nakakamatay na aura, galit na nagbabanta, bata, matagumpay mo akong ginagalit, pagkatapos ay hayaan mong matikman mo ang kapangyarihan ng aking pangwakas na sining. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang mga kamay, bumubulong ng isang incantation. Ang mukha ni Liu ay naging medyo pangit habang naririnig niya siyang bumubulong, ito ay nakarecord sa mga aklat ng pagpapakilala. Ang incantation na ito ay mayroong higit sa 300 salita. Ang sumpa ng pagdanak ng dugo. Ngumiti siya ng bahagya, lihim na nagtatasa. Ang kapangyarihan ay malakas,
ngunit hindi mo matatapos ang pagbigkas nito sa isang hininga. Ngunit ito ay pareho sa paggamit ng isang pag-atake na nagtatarget sa mga may mas mababang pagpapalakas kaysa sa iyong sarili. Kung magagamit niya ang 300 salita ng incantation, dahan-dahang ibinalik ni Leo ang kanyang espada sa kanyang kaluban. Pinagsama niya ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay kalmado habang tumitingin sa kanya. Kung gayon tatayo lang ako rito at hahayaan kitang kainin ang aking Ching Hong sword. Bumigkas siya ng incantation ng may kahirapan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis. Pagkatapos ay tumingin si Luno sa kanya ng seryoso at malamig. Pinagsama ang kanyang mga kamay at bumubulong ng isang incantation. Isang kidlat ang tumama. Mula sa langit, lumilikha ng isang malakas na tunog. Ang kidlat ay tumama sa kanya ng direkta, lumilikha ng isang nakakasilaw na liwanag. Siya'y tinamaan hanggang sa siya'y maging charred black, ang kanyang bibig ay nauutol pa rin. Hindi ko pa nga natatapos ang incantation. Kayo'y mga kabataan ay wala talagang anumang martial ethics. Habang sinasabi niya ito, bigla siyang naging abo at nawala. Inilagay ni Leo ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Tahimik na pinapanood siyang mawala kasama ang hangin. Nagbigay ito ng isang mapanuring tingin. 1 pulgada na maikli, 1 pulgada na mahaba. Minsan ang pagiging maikli ay hindi naman masamang bagay. Mahinang nagsalita si Limo, tinatawag ang pangalan ng taong nasa tabi niya. Tumingin siya kay Zhang Xuan na ganoon, hinahaplos ang kanyang baba at naghuhusga. Ang body-fixing talisman na ito ay talagang magandang bagay. Dahan-dahan niyang binalatan ng lift paws mula sa kanya. Nagkamalay si Zhang Xuan, naglalaglag sa paligid at naghahanap ng sinuman. Nasaan ang maikli na iyon? Si Liu, sa pagdinig sa kanya na nagtanong, ay itinuro ang itim na bukol sa tabi nila, nagsisinungaling ng walang kurap, tinamaan ng kidlat, at namatay. Gusto niya akong patayin, ngunit sa kung paanong paraan biglang bumaba ang isang kidlat mula sa langit. Ngumiti siya, inalog ang kanyang kamay, at nagkunwari na walang alam, ginawang abo siya. Ang mga templo ni Zhang Xuan ay kumirot sa galit, at siya'y sumigaw, nararapat sa kanya. Ang pamilya Zhao ay talagang nag-resort sa paghahanap ng mga mamamatay tao upang patayin ang scapegoat. Nagsalita siya at nagtanong kay Liek, anong gagawin natin ngayon? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot kay Zhang Xuan ng malungkot. Hindi pa ako nakakaisip ng isang tiyak na plano. Nang marinig ito, nag-aalinlangan siyang nag-alok ng kanyang mungkahi. Paano kung pumunta tayo at hanapin ang mahistrado, iyong kamahalan? Sa harap ng isang mansion, isang plaque na may county government ang nakasabit sa gitna. Si Kang Shan ay nakatayo sa tabi nito, magalang, pinagsama ang kanyang mga kamay at bumati. Nilalasap ng mahistrado ang kanyang tsaa, dahan-dahang tumungala at nagtanong ng walang pakialam. Anong nangyari sa iyong mukha? Kinamot ni Kang Shan ang kanyang ulo at sumagot ng may ngiti. Aksidenteng nadapa ako. Nang marinig ito, galit na sinaway ng mahistrado. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, ikaw ay may apelyido rin. At ang mga may apelyido ay dapat na tumayo ng mataas na ang kanilang ulo ay nasa mga ulap at ang kanilang mga paa ay nasa matatag na lupa. Ngunit, ikaw ay binubuli sa kalagayang ito ng iyong asawa. Kinuskos niya ang kanyang noo at itinuro siya. Tunay na nawawalan ka ng mukha para sa pamilya Zhang. Walang pakialam si Zhang Xuan sa mga bagay na iyon at sabik na gustong mag-report. Ang kasamaang ito ay mayroong isang mahalagang bagay na i-report sa iyo. Isang babae mula sa nayo ng Linjia ang nawawala at sa pamamagitan ng investigasyon, nagsususpecha ang kasamaang ito na siya'y pinaslang. Nang marinig ito, tumingin ang mahistrado kay Zhang Xuan, isang kaso ng pagpatay. Anong nangyari? Ipaliwanag ang mga detalye. Mabilis siyang sumagot, 2 buwan na ang nakakaraan. Isang babae mula sa nayo ng Linjia ang nawawala at siya ay may kasunduan sa kasal. Sa kasalukuyan, ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam, at ang lalaki ay naging matalik sa iba. Ang bagay na ito ay medyo kakaiba, nag-aalinlangan siya ng kaunti sa puntong ito. Sumimangot ang mahistrado, inuulit ang 2 salita na sinabi lang ni Zhang Xuan. Bigla niyang ibinagsak ang lamesa, ikinalat ang mga bagay na inilagay sa lamesa. Itinuro niya ang kanyang daliri, malakas, nag-issue ng isang order. Maliban kung alam na niya na hindi na babalik ang babae,
agad na dalhin ang lalaking iyon sa gobyerno ng lalawigan. Ang opisyal na ito ay gustong tanungin siya ng personal. Nagsalita si Zhejiang Zan, ang kanyang tono ay medyo nag-aalinlangan. Ngunit ang lalaking iyon ay ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Zhu. Nang marinig siya na sinasabi ito, bahagyang tumigil ang mahistrado, labis na pinagpapawisan, at umikot upang tumingin kay Jiang Shan. Ano? Ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Zhu sa Shixiao City sa Jiangsu. Kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa, uminom ng kaunti upang bumili ng oras. Ang pag-aresto sa mga tao, ang bagay na ito ay hindi apurahan. Ang kasong ito ay kailangan pa ring maingat na imbestigahan. Nag-ulos si Zhang Zan at kumaway ang kanyang mga kamay upang magpaliwanag, hindi yun ang pamilya Xiao. Biglang umikot ang mahistrado, tinanong siya muli upang tiyakin na hindi siya nagkamali. Nang marinig na hindi iyon ang taong iyon, agad na binago ng mahistrado ang kanyang tono. Ang buhay ng tao ay pinakamahalaga. Paano natin maaaring antalahin? Dalhin ang tao sa akin ngayon. Umupo si Yan Yi sa kanyang upuan. Gusto ko talagang makita kung anong pamilya Zhao ang ito. Isang buhay para sa isang buhay. Sa tingin mo magsusumit ako? Agad siyang nagsalita upang magpaliwanag. Hindi yun ang ibig sabihin ng kasamaang ito. Ibinaba ni Zhang Shan ang kanyang ulo, hindi nangangahas na tumingin sa kanya ng direkta. Ngunit ang kanyang biyenan ay napakalakas. Ang kasamaang ito ay natatakot na hindi ko siya maibabalik. Kalmadong nilalasap ng mahistrado ang kanyang tsaa, nagtatanong kay Zhang Shan. Ang sagot ni Zhang Shan ay nagdulot sa kanya na ibuga ang buong tasa ng tsaa na ininom lang niya. Ang kanyang biyenan ay ang bise-mahistrado ng lalawigan, iyong kamahalan. Dahan-daang inilagay ng mahistrado ang kalahating tapos na tasa ng tsaa sa lamesa. Tumawa siya, kumaway kay Zhang Shan na lumapit sa kanya. Sa loob, ang malungkot na sigaw ni Zhang Shan at ang tunog ng isang taong binugbog ay umalangaw-ngaw. Galit na tinignan ng mahistrado ang taong nakaluhod sa lupa. Agad kang umalis para sa matandang lalaking ito. Lumayas ka ng malayo hanggat maaari. Ayaw kitang makita sa susunod na ilang araw. Itinaas niya ang kanyang paa upang itaboy siya palayo at agad na tumakbo si Jiang Shan. Pagkatapos ng ilang hakbang lamang, tinawag siya pabalik. Umikot si Dang Shan upang tingnan ang mahistrado at nagtanong, iyong kamahalan, mayroon pa ba? Seryosong tumitig ang mahistrado sa kanya. Tungkol sa kaso na binanggit mo lang, totoo ba talaga? Nang marinig ang tanong, itinuro ni Zhang Shon ang kanyang sarili, nagpapatunay ng may kumpiyansa. Personal na inimbestigahan ito ng kasamaang ito. Ito ay ganap na totoo. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magpadala ng mga tao sa nayon ng Linjia upang magtanong. Binalin niya ang kanyang likod sa kanya. Ang batang binibini ay gustong imbitahan ng kanyang kaibigan, ang Perfuel Governor, sa Yangqi County para sa isang tour sa loob ng 2 araw. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at inutusan siya, pumunta ka at maghanap ng 2 tao upang protektahan ang kaligtasan ng batang binibini. Kung mayroong anumang hindi inaasahang mangyari, puputulan ng opisyal na ito ang ulo ng aso mo. Nakuha mo, seryosong kinilala ni Zhang Shan ang order. Sa pag-alis, mabilis siyang tumakbo patungo sa pangunahing pasukan. Mayroon nang naghihintay doon. Kumaway si Jiang Zan ng kanyang kamay, tinatawag si Liam Mo na nakatayo doon. Bumalik na ako. Agad na nagtanong si Liu kay Jiang Zan. Kumusta? Sumang-ayon ba si Mahistrado Jiang? Kinamot niya ang kanyang ulo at sumagot ng may ngiti. Hindi sumang-ayon. Binugbog pa nga ako sa pagdinig nito. Galit na kinurot ni Liu ang kanyang ulo, sinasaway. Kung gayon, bakit ka masaya? Kinuskos niya ang kanyang baba. Kalimutan na, dapat gamitin ko na lang ang sarili kong pamamaraan. Inilagay ni Zhang Shan ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Hindi na kailangan. May plano si Zhang Shan. Ang brothel ay masigla sa sandaling ito. Ang plano mo ay umupo sa tapat ng brothel. Naguguluhan si Limas na nagtanong sa kanya, anong ginagawa natin dito? Narinig ko na si Xiaoyong ay masipag at masigasig sa pag-aaral, nananatili sa bahay sa buong araw at nagbabasa, bihirang lumabas. Paano siya makakarating sa isang lugar na tulad nito? Siniguro siya ni Zhang Shan. Ngumunguya siya ng isang dahon ng damo at sinabi, mula sa aking pagmamasid, siya'y pumupunta sa brothel 1 beses bawat 3 araw. Ang dalas ay halos nakakakuha kay Lindy C.
Gumawa siya ng isang hugis puso gamit ang kanyang mga kamay at sinabi ng may ngiti, at narinig ko na ang anak na babae ng Perfect Ional Governor ay sobrang kaakit-akit. Kung hindi, hindi man lang titingnan si Joyong. Kinuha niya ang damo mula sa kanyang bibig at nagbiro, marahil alam din ni Zoyong ito, kaya gusto niyang magsaya bago magpakasal. Tumingin siya kay Liu at nagtanong, anong sa tingin mo ang iisipin ng anak na babae ng Prefectural Governor kung makita niya ito? Nang marinig ang tanong, agad na naintindihan ni Liu at ngumiti sa pagsang-ayon. Nag-isip siya sa sarili, ang matabang ulo, pot-bellied na mataba na ito ay hindi pala ganap na walang isip. Ang maliwanag na sikat ng araw ay sumikat sa mainit na lupa, na nagpapaliwanag ng isang malaking bahay ng tsaa. Mayroong dalawang dalaga, ang isa ay ang anak na babae ng Prefectural Governor, at ang isa ay si Zhang Yi, ang anak na babae ng Yanggu County Magistrate. Galit siyang tumingin sa taong nasa likod niya at nagtanong, lalabas ba ang binata mula sa pamilya Zhao ngayon? Yumuko si Zhang Shon at sumagot ng may ngiti. Makatitiyak ka, batang binibini, nagtanong na ako. Ang binata na si Zhao ay lalabas para sa isang lakad sa oras na ito araw-araw. Makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Siniguro niya si Chen Miao Miao. Ate Chen, huwag kang mag-alala. Narinig ko na siya'y gwapo at pino, isang masipag na iskolar at isang matuwid na tao. Malalaman mo kapag nakilala mo na siya. Ibinaba ni Chen Miao Miao ang kanyang mga mata at dahan daw ang sumang-ayon kay Zhang Yi. Si Liu ay nakaupo sa likod ng tatlo sa kanila, at itinaas ni Zhang Shon ang kanyang kamay upang bigyan siya ng isang senadoryas. Si Liu ay nagpalitan din ng senadoryas. Ang anak na babae ng Prefectural Governors, na inalagaan mula pa noong bata pa, ay nagpunta sa Yanggu County upang lihim na sumilip sa kanyang magiging asawa. Kung makikita niya siyang nakikipag-ugnayan sa isang brothel, siguradong magagalit siya agad. Ngumiti siya ng bahagya sa kanyang sarili. Kung gayon ang kasal ay natural na mahuhulog at magiging mas madali ang mga bagay pagkatapos. Itinuro ni Jiang Shan pababa kay Zhang Yi. Ang dalawang batang binibini, ang isa na may mahabang buhok na nakasuot ng puti, ay ang binata mula sa pamilya Zhou. Nang marinig ito, nagmamadaling tumingin si Chen Miao Miao at sabik na nagtanong, saan? Hayaan mo akong makita ng mabilis. Tumitig siya sa gulat sa tanawin sa harap niya, ang kanyang mga mata ay malaki. Sa ibaba ay isang lalaki na naglalaro kasama ang mga babae sa brothel. Si Chang Yi ay tinakpan din ang kanyang bibig sa pagkamangha at nagtanong, paano ang batang Master Zhou ay nasa brothel? Si Chen Miao Miao ay pilit na ngumiti at nagtanong sa kanila, hindi ba't sinabi mo na siya isang matuwid na tao? Sigurado ka ba na hindi mo siya nagkamali sa iba? Pinagsama ni Zhang Shan ang kanyang mga braso at sinabi, hindi kami nagkamali. Nakilala pa nga namin siya sa pamilya Zhao 2 araw na ang nakakaraan. Hindi kami magkakamali sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga emosyon ay hindi nababasa sa kanyang mukha. Bahagyang ngumiti si Chen Miao Miao, ilang luha ang kumikislap sa mga sulok ng kanyang mga mata, at sinabi, siya isang lalaki. Normal lang para sa kanya na pumunta sa mga lugar na ito, lalo na dahil hindi pa tayo kasal. Binaling ni Jiang Shan ang tingin kay Liu at binigyan siya ng isang senadoryas. Kumaway si Liu ng kanyang kamay, nag-aalog ng kanyang ulo upang ipahiwatig na hindi niya naintindihan kung anong ginagawa niya. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa asul na langit, pinupuno ang espasyo ng init. Ipinahinga ni Chen Miao Miao ang kanyang baba sa kanyang kamay. Bumantong hininga, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tinapik niya ang kanyang balikat, inaaliw siya. Well, natapos na tayong uminom. Alam kong mayroong isang tindahan ng kosmetiko sa tabi. Hayaan mo akong dalhin ka doon. Nakuha ni Chen Miao Miao ang kaunting sigla at sumang-ayon. Si Joyong at ang dalawang babae ay lumabas sa brothel at agad na nakilala sina Chen Miao Miao at ang dalawa pang iba. Ang babae na iyon ay nakakapit sa kanyang braso at umiiyak. Tumingin si Zoyang sa kanya, ngumiti, ito ay isang jade pendant lang. Sige, kung gagawin mo akong masaya ngayong gabi, bibili ako ng isa para sa iyo bukas. At sa gayon, malakas niyang binugbog ang kanyang puwit. Inilagay niya ang kanyang braso sa paligid ng babae sa tabi niya at mabilis na sumagot, Zoyong, huwag kang mag-alala. Gagawin niya ang isang mahusay na trabaho. Habang ang dalawa ay naglalakad sa harap ni Chen Miao Miao, nagsalita ang babae, narinig ko na magpapakasal ka.
Ibig bang sabihin ay hindi na tayo magkikita? Nagulat siya sa mga salita na lumabas mula sa bibig ni Zoyangs. Ang aking kasintahan ay kasing taba ng isang baboy. Kung hindi dahil sa kanyang ama na prefect, bakit ako magpapakasal sa kanya? Tinalikuran niya si Zhang Xuan at si Zhang Yi, patungo sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay madilim. Sa tingin ko mas mabuti akong mag-isa. Huwag niyo akong hintayin. Ang figure ni Liang Miao Miaos ay umatras, nakayuko ang ulo. Si Liu, sa pagtingin dito, ay nakaramdam ng kurot ng simpatiya. Hindi mukhang ang mga alingaw-ngaw. Siya ba talaga ang malakas na anak na babae ng prefect? Mukhang hindi siya tiyak at madaling masaktan. Nagsalita si Kang Shan. Ang pagdrawing ng kanyang atensyon. Hindi niya hinarap si Zoyang. Ang ating tiyak na plano A ay nabigo. Mukhang kailangan nating gawin ang plano B. Si Liu sa pagdinig nito ay nagtanong, "Bro, kailan mo naisip ang plano B?" Si Zhang Shan na pinapanood ang umaatres na likod ni Chen Miao Miao ay sumagot, "Ayaw kong gawin ang nuclear option." Hinuyam niya ang kanyang kamao, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Ngunit mukhang wala tayong pagpipilian. Ang araw ay patuloy na sumikat sa lupa. Samantala, sa Yangtze County sa isang brothel, isang mag-asawa ang lumitaw. Ang babae na nakakapit sa braso ng lalaki ay nagtanong, "Batang Master Libby, nasisiyahan ka ba sa serbisyo ngayon?" Mabilis na sumagot ang lalaki. Ang babae sa tabi niya ay naglabas ng isang jade bracelet. "Hintay, kunin mo ito at bumili ng ilang alak." Si Lee, nang walang kurap, ay sumagot, "Hindi man lang kita binigyan ng pera, at binibigyan mo ako ng mga bagay." Namula ang babae, sinasabi na hindi niya kailangan ng anuman. "Basta't itabi mo lang sa iyo. Kung hindi mo gusto, kunin mo pa rin." Umikot siya ng malamig. "Dapat mong malaman na hindi ako tumatanggap ng mga regalo mula sa mga babae. Dapat mong itabi ito." Tinawag niya siya at nagtanong, "Babalik ka ba bukas?" Tumingin si Lei sa kanya, nagtapon ng isang misteryosong sagot. "Depende. Maaaring hindi." Sa pag-alis, umikot siya at umalis, hindi pinapansin siya. Sa sandaling iyon, dalawang figure ang lumitaw sa likod niya. Dalawang malakas na kamay ang pumalo sa mga balikat ni Lee sa parehong oras. Umikot siya, naguguluhan, at nagtanong, "Anong ginagawa ninyo?" Ang mukha ni Jiang Xuan ay seryoso. "Ang organisasyon ay mayroong isang sobrang mahalagang misyon para sa iyo." Si Liu ay solemn na humiling na iligtas ang isang babae at gawin siyang umibig sa kanya. Agad na tumanggi si Lee sa order. "Tumanggi ako." Hinawakan ni Lee ang lahat sa kanyang buhay, ngunit hindi ang pag-ibig. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Xuan. "Hindi ko kailanman nilabag ang aking mga prinsipyo. Maghanap kayo ng ibang paraan." Pagkatapos ay sinabi ni Zhang Zan ng mapanukso kay Lee, "Naaalala mo ba paano si Ching Ching ay ayaw umalis sa iyo?" Galit siyang tumitig kay Zhang Shan sa pagdinig sa mga salitang iyon. Hinawakan ni Lee ang kwelyo ni Zhang Zan, sumisigaw ng galit sa kanya. Pagkatapos ay inangat ni Lee si Zhang Zan, sumisigaw sa galit. "Zhang Xuan, gusto mo bang mamatay?" Kalmadong sumagot si Zhang Zan nang walang takot, "Mayroong isang babae na tulad mo, pinagtaksilan." Ngunit ang babaeng iyon ay nakatakdang magpakasal sa kanya. Upang pakasalan ang anak na babae ng prefect, pinatay niya siya. Patuloy siyang nagpaliwanag at inanyayahan ang isang practitioner upang basagin ang kaluluwa ng babae. Nabigla si This nang marinig ito. "Mayroon ba talagang ganoong bagay?" Kalmadong sinabi ni Jiang ang apat na salita. Talagang totoo, mahigpit niyang hinawakan ang mga balikat ni Lee. "Ang kailangan nating gawin ngayon ay ipabayad sa halimaw na iyon." Tinanong niya ang taong nasa tapat. Isang napakaawa na babae, "Talaga bang ayaw mo siyang tulungan?" Ang mga ugat ay lumabas sa kanyang mukha at umungol si Leia. "Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang sa akin." Sa pag-alis, tumalikod siya at umalis, naiwan si Liu na nakatayo sa likod niya. Si Liu Sam ay medyo hindi kumbinsido, kaya nagtanong siya muli. Magiging okay ba siya? Ang Zhang Shan sa tabi niya ay tiyak na nagpatunay. Kaya niyang hawakan ang sinumang babae sa Yanggu County. Ngumiti si Kang Shan ng mayabang. Lalo na kung pumunta siya sa isang brothel, ang mga babaeng iyon ay umaasa na babalik siya sa susunod na pagkakataon, kahit na hindi sila mabayaran. Si Chen Miao Miao ay naglalakad mag-isa sa isang desyertong kalsada sa oras na ito. Habang naglalakad siya, umiyak siya,
Ang mga luha ay umaagos, nag-iisip sa sarili. Hindi ko inaasahan na ang aking magiging asawa ay napaka-lonely. Ang mga luha ay tumulo sa lupa. Kung pumayag siya sa kasal sa akin, ito ay dahil lamang sa nakikita niya na ang aking ama ay makapangyarihan. Pinunasan ni Chen Miao Miao ang kanyang mga luha habang naglalakad, sinisisi ang kanyang sarili at hindi nagbibigay pansin sa harap. Masyado akong walang muwang. Paano mayroong isang tao sa mundo na gusto ang isang babae na tulad ko? Naglakad siya pasulong na nakayuko ang kanyang ulo, ang mga luha ay umaagos pa rin sa kanyang mga pisngi. Bigla, bumangga siya kay Leonie, na nagdulot sa kanya na mahulog sa lupa. Sa oras na iyon lamang siya sa wakas ay nagising si Chen Miao Miao at tumingin sa taong nabangga niya. Si Laisi ay tumungala kay Chen Miao Miao sa isang gulat at nagtanong. Siya'y nauutol na humingi ng paumanhin, nag-ulo, agad na tumayo si Li at tumakbo patungo sa kanya. Tinanong niya si Han Chen Miao Miao nang may pag-aalala. Binibini, ayos ka lang ba? Sa pagtingin sa lalaki sa harap niya, agad siyang namula. Ayos lang ako. Ang lalaking ito ay napakagwapo. Yumuko siya, ngumiti kay Chen Miao Miao, at sinabi, mabuti na hindi ka nasaktan. Ang pangalan ko ay Li. Maaari ko bang itanong ang iyong pangalan? Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha habang tumitingin siya sa kanya. Hindi siya nangungutya o tumitingin ng mababa sa aking figure. Walang sino man ang nakipag-usap sa akin ng napakagaling noon. Nahihiya siyang bamulong ng kanyang pangalan. 3 araw pagkatapos, sa harap ng gate ng Yammen, ang 4 sa kanila ay nagtipon. Pinigilan ni Zhang Yi ang kanyang mga emosyon habang nagpapalam sa kanya. Sino ang nakakaalam kung kailan sila magkikita muli pagkatapos ng polem na ito? Bigla, ang kanyang mga kamay ay hinawakan, na nagpagulat. Zhang Yi, ngumiti si Chen Mia at sinabi sa kanya, dapat akong magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakarating ako rito at nakita siya. Ang kanyang mga salita ay nagulat kay Zhang Yi. Hinaluan ng kaunting pagkalito, nagtanong siya, si Zoyang ba iyon? Namula si Chen Miao Miao at awkward na tumanggi. Ngumiti siya ng masaya. Siya ay isang napaka-espesyal na tao. Siya lamang ang hindi nagustuhan ng aking hitsura. Sinabi niya na sa ganitong paraan lamang ang kanyang puso ay mapupuno. Taos puso niya akong gusto. Nagbabala si Zhang Yi sa pagdinig nito. Ate Chen, huwag kang magpaloko. Hindi naniwala si Chen Miao Miao sa kanyang mga salita. Ikaw at ako ay hindi pareho. Wala akong magandang hitsura at figure tulad mo. Anong mayroon ako para linlanggan niya? Pinagsama niya ang kanyang mga kamay, naaalala ang mga salita ni Li. Sa oras na ito kapag bumalik ako, gusto kong sabihin sa aking ama na hindi ko napapakasalan si Xiao Yong. Hihintayin ko siya. Sinabi niya na sa loob ng 3 taon ay pupunta siya sa aking bahay upang mag-propose ng kasal. Ang karwahe ay umalis, kasama ng 2 bantay na malapit na sumusunod upang protektahan siya. Nakaramdam ng kaunting paninisi sa sarili si Kang Yi at nagtanong, hindi ko alam kung ginawa ba natin ang tamang bagay o hindi. Pinayagan siya ni Lai Maonggo na nakatayo sa tabi niya. Huwag kang mag-alala, kung siya'y talagang nagpakasal sa halimaw na iyon, si Zhou Yoyong, iyon ang magiging pinakamalaking trahedya. Ang ginawa natin ay isang magandang bagay. Nagbigay si Zhang Yi ng isang matalim na tingin sa kanya at sumigaw, nagbago ka. Hindi mo sana sasabihin iyon noon. Ngayon ay mas responsable ka. Ngumiti siya bilang tugon. Naisip ko lang ang mga bagay-bagay. Umikot siya at pumasok, hindi nakakalimutang magpasalamat kay Lai Muka. Sa pagkakataong ito, salamat sa inyo na ang kasong ito ay nasarado. Pupuntahan ko ang aking ama upang humiling ng mga gantimpala para sa inyo. Si Zhang Shan ay tumayo na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balakang. Sige, bumalik na tayo at magsugal. Pagkatapos ay napansin ng 2 ang taong nakaupo sa labas ng pinto. Nagtanong si Kang Shan, hindi ba si Li Liu iyon? Sinabi sa kanya na bumalik muna at babalik siya mamaya. Lumakad siya patungo kay Lian at umupo sa tabi niya. Hey Li, tinatanong kita, paano mo ginagawang gusto ka ng isang babae ng labi sa loob ng 3 araw? Kalmadong sinagot niya ang tanong kanina. Upang gawing ibigay ng isang babae ang kanyang puso sa iyo, ang pinakamahusay na paraan ay tretuhin siya ng taos-puso. Pagkatapos sabihin iyon, tumungala siya sa malinaw na asul na langit at sa mga ibon na lumilipad sa paligid.
Tumingin si VC kay Liu at sinabi, ang pagiging taos-puso ay maaari lamang palitan ng pagiging taos-puso. Nang makita ito, ngumiti siya at nagtanong sa kanya muli, taos-puso ka ba kay Miss Chen? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kalmadong sumagot, ako'y ganoon sa bawat babae. Nang marinig ang mga salitang ito, agad siyang tinukso ni Liu. Pagkatapos ay sumagot si Li, ang pagiging taos-puso ay walang halaga. Si Liu ay medyo nagulat nang marinig ito at galit na tumingin sa kanya na may malalaking mata. Tumayo siya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Li. Mas mabuti para sa ilang tao na hindi magkita at minsan ang paglimot sa ilang bagay ay hindi masamang bagay. Narinig niya ang mga salitang ito at sumang-ayon kay Jiang Yi, Mrs. Right, Liu, nagbago ka talaga. Ngunit hindi mo pa nga nahawakan ang kamay ng isang babae. Sinasabi mo sa akin ito. Siya'y medyo malungkot pagkatapos marinig ito at ibinaling ang kanyang mukha. Tigilan mo ang pagtingin ng mababa sa mga tao. Ano ang plano mong gawin sa loob ng 3 taon? Talaga bang pupunta ka sa Chenfu County upang pakasalan siya? Ibinaba niya ang kanyang ulo pagkatapos marinig ang tanong, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Siya ay isang mabuting babae. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ang mainit na sikat ng araw sa umaga ay sumikat sa Beijing County, na nagpaparamdam na parang nagigising ang lahat. Bigla, isang subordinate ang nagmamadaling pumasok, ang kanyang mukha ay takot habang nag-report sa county governor. Governor, ang batang binibini ay nangangahulugang hindi na siya balak na pakasalan si Zhao Yong. Nagalit siya sa pagdinig nito, at ang tunog ng lamesa na bumabagsak ay umalingaw sa buong silid. Kung hindi niya papakasalan si Zhao Yong, paano siya magpapakasal? Anong nangyari? Ang pagtatanong ay nagpagulat sa mga subordinate, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa lupa. Sa wakas, nagtipon siya ng kanyang tapang at sinabi ang lahat ng nangyari. Nag-report sa governor, ang biyahe ng batang binibini sa Yangtze County. Sa oras na ito, ang pamamasyal ay peke. Ang totoo ay upang makita ang Joyang na iyon, ngunit hindi niya inaasahan ang kalikasan ni Zoyang at ang reputasyon sa brothel na maging masyadong malaki. Pumunta siya sa brothel at, well, ang subordinate ay nag-aalinlangan, ang kanyang mga mata ay umiiwas, sabik na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Lumabas siya sa loob ng wala pang isang kapat ng isang oras. Ang mahistrado ay nagulat, hindi sinasadyang inuulit ang mga salita ng subordinate. Sa loob ng wala pang isang kapat ng isang oras, ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi paniniwala habang kinuha niya ang kanyang tasa ng tsaa, bumubulong, iyon ay halos katanggap-tanggap. Bago siya makabawi, nag-report ang subordinate, ang kanyang boses ay nanginginig ng labis na ang mga salita ay lumabas na hiwa-hiwalay. Kasama rin nito ang mga pagbisita sa brothel at pagligo. Binagsak ng mahistrado ang tasa ng tsaa sa lamesa, na nagdulot sa tubig na matapan. Nag-isip siya, ang kanyang mga mata ay nakapikit, sinusubukan na ay proseso. Ang kasal ni Miss ay kailangan pa ng higit pang pagsasaalang-alang. Idinagdag ng subordinate ang kanyang tono na matatag at nakakakuha ng atensyon. Gayun din, ang batang binibini ay may gusto sa isang constable sa Yangtze County na nagngangalang Lee. Siya'y nagtatago ng kanyang tunay na pangalan at pagkakakilanlan at gumawa ng isang 3 taong kasunduan sa kanya. Sa oras na ito, ang subordinate ay hindi na mahiyain. Direkta na nagtatanong sa mahistrado, Sir, mayroon ba siyang mga ulterior motives? Dahan-daang nag-isip ang mahistrado, ang kanyang mga kunot ay lumalalim. Ginawa niya ang kasunduan. Anuman ang kanyang mga motibo, siya'y magiging responsable noon. Sa una, ang fire body ni Zhao Yong ay maaaring magbayad para sa mga congenital deficiencies ni Miz, at balak ko silang ipares. Ang mahistrado ay tila mayroong mga hindi nasasabing pag-aalala. Isang pahiwatig ng pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit si Miao Miao ay inibig sa Lieni na iyon. Bigla siyang umikot, nang may desisyon, nag-uutos, kalimutan ang pamilya Zhou, sumunod ang subordinate. Sa tirahan ni Zhang Chun, ang tanghali ay nagpapakita ng mga inskripsyon sa harap ng gate. Nilalasap niya ang malakas na aroma ng tsaa ng isang subordinate ang nagmamadaling pumasok mula sa malayo. Sir, ang mga tauhan ng county magistrate ay umalis sa pamilya Zhao. Bago siya matapos, nag-react si Zhang Chun ng may inis. Ang malakas na tunog ng tasa ng tsaa na tumatama sa lamesa ay
Nagpatalon sa lahat. Agad siyang nagutos, anong hinihintay mo? Upang ipagdiwang ang bagong taon. Agad na arestuhin si Joyang at dalhin siya rito upang harapin ang hustisya. Yumuko ang subordinate at sumunod ng walang argumento. Ang mga pinto ay bumukas at ang sikat ng araw ay unti-unting nagpaliwanag sa silid. Ang ritmikong tunog ng isang gavel ay nagpahiwatig ng isang nalalapit na paglilitis. Ang kapaligiran ay naging tensyonado habang binabagsak ni Zhang Chun ang isang kaso sa lamesa. Malakas niyang inakusahan ang taong nakatayo sa harap niya. Zhou Yong, pinatay mo ba si Miss Lin Wan? Umamin ka na ngayon. Si Xiao Yong ay umiyak, nagmamakaawa, Sir, hindi ko siya pinatay. Siya ang aking kasintahan. Paano ko siya papatayin? Ang mga magulang ni Xiao Yong ay tumayo sa tabi, ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan habang ang kanyang ina ay umiyak at nagmakaawa, Sir, ito ay isang pagkalito. Ang aming Zoyong ay isang bata lamang. Paano siya makakapatay ng isang tao? Nawala lang si Wanwan. Ang ekspresyon ni Zhang Chance ay nagbago, ang kanyang tono ay malamig. Nang walang ebidensya, ang opisyal na ito ay hindi mag-aaresto ng sinuman ng walang kabuluhan. Nakita ko ang katawan ni Miss Lin Wan. Ang kanyang ina ay parang tinamaan ng kidlat, ang kanyang mga mag-aaral ay lumalaki. Siya'y bumagsak, umiiyak. Ang aking mahirap na manugang, paano ka namatay ng trahedya, Sir? Dapat mong hanapin ang hustisya para sa amin at dalhin ang salarin sa hustisya. Itinaas ni Zhang Chun ang kanyang kamay at ang madilim na umiikot na enerhiya ay lumitaw sa tabi niya habang bumaling siya kay Joyang na parang bibigyan siya ng isang pagkakataon. Zoyang, kung hindi mo talaga pinatay si Lin Wan, kung gayon tumingin ka sa kanya. Sumunod si Xiao Yang, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng takot, ang malamig na pawis ay lumalabas sa buong katawan niya. Sa harap niya, si Lin Yuan ay tumitig na may galit na mga mata, ang kanyang boses ay ganid. Ibalik mo sa akin ang aking buhay, si Zoyang ay takot na sumigaw. Lin Yuan, tumitig siya sa takot, nag-aalinlangan pa atros. Isang multo, nawalan ng malay si Xiao Yong. Ang kanyang mga mata ay umikot pabalik at siya'y bumagsak sa lupa. Ang kanyang matangkad na frame ay nakahiga ng walang galaw, hindi alam ang lahat sa paligid niya. Alam ni Zhang Chun kung anong gagawin, inaanunsyo ang kanyang paghuhusga. Zhou Yong, para sa krimen ng sinadyang pagpatay, hinahatulan kita na bitayin sa loob ng 3 araw. Si Zoyang's mother ay manhid, desperadong nagmamakaawa sa kanyang asawa. Master, mangyaring iligtas si Joyang. Siya ang aming tanging anak. Sumagot siya ng may matinding galit. Iligtas siya. Ang ebidensya ay hindi may kakaila. Walang paraan. Tinago mo sa akin, at ginagawa iyon kay Yang, ibinigay mo ang iyong anak. Nagpatuloy siyang magmakaawa hanggang sa ang kanyang lalamunan ay, hindi nakakakuha ng kahit isang tingin, habang ang komandang boses ni Zhang Chance ay umalangaw-ngaw. 3 araw pagkatapos, ang pagbitay ay naganap sa Kaishi Execution Grounds. Sa isang malaking pulutong na nagtipon upang manood, si Liu ay nakatayo sa ibaba, tumitingin sa kumikinang na talam, naghihintay para sa sandali na ito ay mabahiran ng dugo. Hindi niya maiwasang bumhantong hininga, ang kanyang katawan ay nanginginig. Si Zhang Xuan, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpaliwanag ng may kaalaman, ang talam na ito ay hindi ordinaryong bagay. Kapag ito ay bumagsak, hindi lamang ang ulo ang bumabagsak, ngunit ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ay nawawala rin. Ito ay upang pigilan ng kriminal na maging isang mapaghiganting multo pagkatapos ng kamatayan at magpatuloy na gumawa ng masama. Makalipas ang isang sandali, malupit na binigkas ni Zhang Chun ang sentensya, itinapon ang token. Dumating na ang oras. Isagawa ang sentensya. Ang token ay lumapag sa mga paa ni Xiaoyangs. Ngayon ay walang pag-asa, itinaas ng tagapagpatay ang talim ng mataas, inilagay ang lahat ng kanyang lakas dito, na naglalayo ng direkta sa leeg ni Zoyangs. Sa isang swing, ang ulo ay hiwalay sa katawan, ang mga kaluluwa ay nagkalat, at ang dugo ay lumabas sa lahat ng dako. Ang pulutong sa ibaba ay nasaksihan ng lahat, ang kanilang mga mukha ay namumutla. Ang dugo ay patuloy na kumakalat sa kahoy na sahig. Ito ay nagsilbing babala sa lahat na kumilos laban sa langit at lupa. Kalmadong umupo si Zhang Chun sa kanyang upuan, nagtuturo kay Lin Yuan Spirit. Miss Lin,
ito lang ang magagawa ng opisyal na ito. Patay na si Xiaoyong. Sana ay hindi ka magtanim ng sama ng loob at maging masama, na nakakasakit sa mundo ng mortal. Magalang na sumagot si Lin Wuan, salamat, sir. Naaalala ni Lin Yuan ang iyong mga turo. Nakaramdam si Zhang Qian ng pagpapagaan ngunit nag-iisip. Ang opisyal na ito ay hindi karapat-dapat sa ganoong pasasalamat. Kung nais mong magpasalamat sa sinuman, pinanood niya si Liu Ho at ang iba pa na unti-unting umalis na dahan-daang nagsasabi, kung gayon dapat mong pasalamatan si Liu Ho at ang kanyang mga kasama. Ang lahat ay nagtipon-tipon, nagchichismisan tungkol sa nangyari. Ang matandang lalaki na si Zhou ay isang mabuting tao. Sayang lang na nagkaanak siya ng isang hayop. Ang mga maliliit na constable na iyon ay talagang matapang, nangangahas na hamanin ang prefect. Mula sa malayo, isang estranghero ang naglakad patungo sa kanila at sumali. Ang mga maliliit na constable na iyon ay medyo matapang. Anong mga pangalan nila? Hindi nila tinago ang anuman at tapat na sinabi sa kanya, Liu, Zhang, Shan, Li, mukhang sila ang mga iyon. Bamulong siya sa mga pangalan na iyon, mukhang hindi ka panipaniwala na kakaiba. Liu, Zhang, Shan, Leslie. Pagkatapos ay mabilis siyang sumulong, hindi nakakalimutang umikot at magpasalamat sa dalawang iyon. Pinanood nila ang kanyang likod na lalong lumalayo at hindi maiwasang magtaka kung anong nangyayari. Sa bahay ni Lius, ang kapaligiran ay hindi ka panipaniwalang mapayapa. Ang langit ay mas malinaw kaysa sa dati. Si Liu Hanyan at si Wan Wan ay tumayo ng magkasama sa labas ng pinto, sumisilip sa loob upang magmasid. Si Liu Zimo, naglalaway ka na ba? Isang masayang boses ang umalingaw mula sa loob. Ang bango, Miss Yang Master Li ay kumakain. Kumuha siya ng isang malaking piraso at ngumiti ng malaki dahil ang pagkain ay napakasarap. Ang na-upgrade na pressure cooker na pagkain ay masyadong masarap. Ngumunguya siya ng walang tigil, patuloy na nagpupuri, nilalasap ang bawat isang kagat. Tumitig si Wan Wan ng malaki ang mga mata kay Liu na kumakain ng kanyang pagkain at biglang nalaala ang pagpugot ng ulo kanina. Ang kanyang mukha ay agad na naging berde. Sa wakas, hindi niya ito mapigilan at mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig, na parang magsuka. Mabilis na tumakbo si Wan Wan pasulong. Miss, ayaw ko nang kumain. Wala ng oras si Lu Hanyan upang mag-react, at tumingin si Liu sa labas. Naguguluhan sila, magalang siyang inanyayahan na kumain ng magkasama. Dumating ka sa tamang oras. Umupo ka at kumain. Walang habas na tumanggi si Liu Hanyan. Mayroon kang malaking puso. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Liu, mayroon akong gustong itanong sa iyo. Narinig ko ang mga constable na nagsasabi na kinuha mo ang kasong iyon upang si Joyong ay magbayad para sa kanyang mga krimen at upang bigyan si Miss Lin ng hustisya. Ang mga mata ni Lius ay kumislap na may kumpiyansa at determinasyon, hindi tinatanggihan ang sinabi niya. Nakita ni Lu Hanyan na siya'y napaka-optimistiko at nag-aalala na nagtanong muli, hindi ka ba natatakot sa pamilya Zhao? Hindi ka ba natatakot sa prefect? Mula sa simula hanggang sa katapusan, wala siyang bakas ng pag-aalala. Kahit pa, hindi na ako mabubuhay ng matagal. Kaya bago ako mamatay, maaari akong pumatay ng ilang mas maraming hayop at gumawa ng ilang kabutihan para sa mga karaniwang tao. Kung gayon ang buhay na ito ay hindi masasayang. Nang marinig siya na sinasabi iyon, tila naintindihan niya ang lahat. Tumingin sa kanya na may paggalang. Si Jiang Shan ay mukhang napakagulo. At nang makita niya ang dalawa, inaanunsyo niya, Limu ka, magandang balita, bamulong siya sa kanyang tenga. Ang county magistrate ay nagbigay sa atin ng 2 buwan na sweldo. Tara at uminom tayo sa ibang araw. Ang espiritu ni Lin Yuan ay biglang lumitaw sa bahay ni Lius, ngunit agad siyang lumuhad sa harap niya. Ang kanyang saloobin ay labis na magalang. Nagbayad na si Joyong para sa kanyang mga krimen. Salamat, tagapagligtas, sa pagbibigay sa Lin Yuan ng hustisya. Hindi siya nagduda ng anuman at lihim na nag-isip, nakuha na ni Miss Lin ang kanyang paghihiganti, kaya ito ay dapat nakagalakan at pasasalamat. Nakita ni Limo ang isang bagay, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Ang kagalakan at pasasalamat ni Miss Lin. Pagkatapos ay agad siyang bumaling upang tingnan siya, nakita si Lin Wan na nakaupo pa rin doon ng tahimik, ngunit ang enerhiya ni Ying ay tila lalong lumalakas. Imposible. Sa langit, ang pulang kulay ng pasasalamat ay tumataas din,
na nagpaparamdam kay Lin Mo na hindi makatulong ngunit mag-alala. Napakarami. Ang mga nag-aalab na pulang agos ng enerhiya ng Ying ay lumapit sa kanya at isa-isa ay lumubog sa kanyang katawan. Si Liu ay tumayo sa harap ng isang malaking pinagmulan ng enerhiya, na ginagawang ang kanyang figure ay nababalutan ng isang maliwanag na pulang kulay at mukhang napakaliit. Ang bawat agos ng Yi na enerhiya ay mahigpit na kumapit sa balat ni Lius, tumatagos sa bawat layer ng mga selula, at patuloy niyang sinubukan na pigilan iyon. Ang yang na enerhiya ay damaloy sa katawan ni Lius, at ang kanyang panlabas na balabal ay hindi makatiis nito at sumabog. Ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang kumot, na nag-ubos ng kanyang lakas. Ang lahat ay isang itim na kawalan sa kanya ngayon, hindi sinasadyang naririnig ang mga tawag sa paligid niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsimulang magising si Liu, malabo na nararamdaman ang isang bagay na napakasakit, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, na parang nakalimutan kung anong nangyari pagkatapos mahimatay at agad na nagtanong kay Lady Lu. Si Lu Hanyan ay labis na nagalak at agad na nagtanong tungkol sa kalusugan ni Liu na may pag-aalala. Tinulungan niya siyang umupo, mukhang naguguluhan. Paano ka biglang nahimatay? At nagsuka ka ng napakaraming dugo. Kumaway si Liu ng kanyang kamay, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Ayos lang ako, sanay na ako. Si Jiang Zhan ay nag-aalinlangan sa gilid, ngunit sa wakas ay nagtipon ng tapang upang tanungin siya tungkol sa kanyang kondisyon. Kinumpirma ni Liu, tumingin si Liu Han sa kanya na may awa, nagpapahiwatig na dalhin siya upang makita ang isang doktor. Walang habas siyang tumanggi at tinanggap ang kanilang pag-alis. Ayaw na abalahin si Liu. Wala silang pagpipilian kundi makinig at umuwi. Siya'y nag-uunat ng kanyang mga kasukasuan nang ang espiritu ni Lin Wuan ay lumitaw sa tabi niya, tumatawag sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lius, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan. Tagapagligtas, ang iyong katawan. Ngumiti siya ng banayad, sinisiguro siya. Huwag kang mag-alala, ngayon napatay na si Zoyong, ano ang mga plano mo pagkatapos? O gusto mo pa ring pumunta sa yudo? Si Lin Yuan ay lumuhod sa harap niya ng magalang. Ang babae na ito ay ngayon ay isang ghost cultivator. Ang pagpunta sa yudo ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang makita siya na ganoon, hindi na siya nagsalita pa. Kung gayon umalis ka, mahigpit siyang ipinikit ang kanyang mga mata, nagpapahayag ng pagsisisi. Sa pagkakataong ito ay maghihiwalay tayo. Hindi ko alam kung maaari pa tayong magkita sa buhay na ito. Ang mga agos ng liwanag ay pumulibot sa kanya at unti-unting nawala dito. Kung may susunod na buhay, ang babae na ito ay handang maging isang alipin upang bayaran ang iyong kabutihan. Masayang sinabi ni Liu ang kanyang huling mga salita sa kanya. Hinihiling ko sa iyo na maging maayos ang paglalakbay. Magkita tayo sa susunod na buhay. Nagulat siya nang makita na ang kanyang katawan ay tila nagbago ng malaki. Ang pag-absorb ng napakaraming kagalakan at pasasalamat ay dapat na mayroong epekto. Mahigpit na pinagsama ni Liu ang kanyang mga kamay. Ang kanyang malalaki na daliri ay mukhang napakalakas. Sa tahimik na bahay, ngayon ay siya lamang ang nagtuon ng lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay ng martial arts. Biglang lumaki ang mga mata ni Liu, binabasa ng malinaw ang bawat salita. Ang mga talento sa tula ay nagpapatatag. Isang pagputok ng pulang liwanag ang bumalot sa kanya, sinamahan ng isang banayad na simoy na dumaan. Dahan-daang inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang bibig, ang mga agos ng liwanag sa likod ni Liu ay parang mga apoy na kumikislap. Ang kanyang daliri ay lumiwanag sa sandaling iyon na may enerhiya na nagmumula sa loob niya, at ngayon ay mararamdaman niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan na dumadaloy mula sa ulo hanggang sa paa. Siya'y nasa isang magandang kondisyon, nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti sa kanyang tagumpay. Si Liu ay mukhang sobrang kumpiyansa, nag-iisip sa sarili, ang pinakamataas na pagbabantay ng kasanayan ng corpse dog. Sa pagkakataong ito, anuman ang sitwasyon, makakaramdam ako ng panganib na lumalapit sa akin. Isang ideya ang kumislap sa kanyang ulo, at ngumiti siya ng misteryoso. Kaya, dapat kong subukan ang ilang mga diskarte sa Dao na hindi ko magagamit noon. Si Liu ay tumayo sa harap ng espada, maayos na inilagay sa lamesa, nakatuon sa pagbigkas ng isang incantation. Sa sandaling natapos niya, ang spell ay nagkaroon ng epekto,
na nagdulot sa espada na nanginginig ng walang tigil. Hindi huminto doon, ang makantab na talim ay dahan-daang lumipad palabas, pinapagana ng kanyang malakas na enerhiya. Ang espada ay lumipad sa hangin, umiikot sa ilalim ng kanyang kontrol. Itinaas ni Liu ang kanyang kamay pasulong, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may determinasyon. Shuju Zijin yan, pangalawang salita, utusan ng Qi. Napakabilis, kontrolado na niya ang espada sa kanyang kamay. Tumitig siya dito sa loob ng mahabang panahon, masigasig na itinapon ang espada sa hangin, nag-iisip. Ang pagkontrol sa lumilipad na espada ay posible lamang para sa mga cultivator sa ikatlong realm o mas mataas. Ang pangalawang salita ng incantation ay direkta na pinaikli ang puwang sa pagitan ng mga realms para sa akin. Bigla, nakaramdam si Liu ng isang matalim na sakit sa kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay umikot sa sakit habang umiiyak siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at kinustos ito, nagrereklamo, kaunti lang, at naubos na ang lahat ng aking magic power. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kama, mukhang nag-iisip at medyo pagod. Mukhang sa aking kasalukuyang realm, ang pagkontrol sa mga mahiwagang kayamanan ay medyo mahirap pa rin. Tumigil si Lai Mu sa pag-iisip at simpleng ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang matulog. Maaga sa susunod na umaga, ang langit ay nagsisimula pa lamang na lumiwanag, at ang sikat ng araw ay hindi pa nakarating sa mga bahay sa nayon. Si Liu ay malalim pa rin sa kanyang pagtulog. Bigla, isang tunog ng kaluskos ang umalingaw mula sa malayo. Nagising siya ng may pagkabigla, ang mga mata ay malaki ang bukas, sumisigaw ng malakas habang ang mga kamay ng isang babae ay dahan-daang umabot sa kanyang likod. Ang kanyang reaksyon ay mabilis, at hinawakan niya ang kamay, hinawakan ito ng mahigpit. Kinandado ni Liu ang braso ng tao, mukhang ganap na alarado. Ang pagkuha sa magnanakaw na ito ay salamat sa vigilance skill ng corpse dog. Aksidenteng hinawakan niya ang puwit ng tao, na nagdulot sa kanya na huminto. Teka muna, ang malambot na pakiramdam na ito ay medyo off. Nag-iisip na siya'y nagkamali, walang pakialam niyang tinapik ito ng malakas ng ilang beses pa. Si Liu Hanyan, sa sakit sa ilalim ng kama, ay hindi maiwasang magreklamo. Liu, saan mo hinahawakan ang iyong mga kamay? Magmadali ka at alisin ang mga ito. Nagulat siya nang malaman na si Liu Hanyan pala iyon. Bakit ikaw iyan? Si Liu ay sobrang nahiya na ang kanyang mukha ay mabilis na naging pula at mabilis siyang nagpaliwanag, sorry po. Hindi ko alam na ikaw po iyon. Nang makita na hindi siya nag-react, hindi niya maiwasang sumigaw pabalik sa kanya, magmadali ka at bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Hindi narinig ni Liu ang kanyang mga salita. Ang kanyang isip ay nagmamadali. Si Liu Hanyan, hindi makatiis sa kanyang malakas na hawak, ay sumigaw muli, magmadali ka at bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Sa wakas ay bumalik sa katotohanan si Liu Xia, ang kanyang mukha ay mapotla, at mabilis niyang inalis ang kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Sorry po, Miss Liu. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Ayaw niyang manatili sa bagay na iyon, kaya lumipat siya sa pangunahing paksa. Kalimutan ang tungkol sa Xuando. Ikaw ay isang constable, kaya normal lang na maging lubos na alerto. Tumanggi si Wanwan na kumain ng sabaw ng manok, kaya't maginhawa akong nagdala sa iyo ng ilan. Si Liu, sa pagdinig nito, ay nagtanong sa pagkalito. Wanwan, kumusta siya? Bago siya makasagot, nagtanong siya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Wanwan, anong problema? Tapat na sinabi ni Liu Hanyan sa kanya ang lahat. Sinabi ni Wanwan na kailangan niya talagang pumunta sa execution ground upang manood ng kaguluhan, kaya siya'y natakot. Bumalik siya at nagsimulang lagnatin at ngayon ay nakahiga sa kama. Kailangan kong bumili ng ilang gamot para sa kanya mamaya. Inilagay ni Liu ang kanyang kamay sa kanyang baba, nag-isip ng isang sandali, at pagkatapos ay banayad na sinuri ang kondisyon ng babae. Ang mga sintomas na ito ay mula sa pagiging mental na natakot. Ang gamot ay maaaring magkaroon lamang ng maliit na epekto. Ang mga Daoist na talisman, sa kabilang banda, ay napaka-epektibo. Gumawa ako ng isa para sa iyo. Mukhang alam na alam niya ang iba't ibang sakit, malinaw na sinusuri ang sitwasyon para kay Liuhan at nag-aalok na tumulong. Nang marinig ito, ang kanyang mga mata ay lumiwanag.
Ngunit sa kanyang puso, siya'y parehong masaya at nag-aalala. Alam mo rin kung paano gumuhit ng mga talisman. Isang tumpok ng malinis na puting papel ang maayos na inilagay sa lamesa sa tabi ng isang bote ng tinta na inihanda. At syempre, ang talisman brush ay naroon, tila lahat ay napakapamilyar sa kanya. Si Liu ay mukhang determinado, masiglang pinapainit ang kanyang mga palso. Hindi pa rin nawawala ang mga pagdududa sa puso ni Liu Hanyan at gusto niyang kumpirmahin ito ng isang beses pa. Alam mo ba talaga kung paano gumuhit ng mga talisman? Bakit hindi ko pa narinig na binanggit mo ito dati? Si Liu ay tila ayaw na abalahin, banayad na itinulak siya patungo sa pinto habang nagpapaliwanag upang siguruhin siya. Pilit siyang ngumiti ng mainit sa kanya. Maghintay ka sa labas ng kaunti. Sasabihin ko sa iyo kapag tapos na ako, sumang-ayon si Lu Hanyan, at mabilis niyang kinandado ang pinto, pinipigilan ng sinuman na abalahin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay sumandal si Liul sa pinto, ipinikit ang kanyang mga mata at bumantong hininga ng malalim. Kinuskos niya ang kanyang buhok, sinasaway ang kanyang sarili. Lahat ito ay kasalanan ko sa pagsasalita ng mas mabilis kaysa sa maaari kong isipin. Ang kanyang mukha ay dumilim, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding gulat. Hindi ko nga alam kung paano gumuhit ng mga talisman. Posible ba na matuto sa oras? Sa labas, ang mapagmahal na boses ni Liu Hanyan ay umalangaw na nagpagulat sa kanya. Nagkunwari si Liu na kalmado, sinusubukang magsinungaling sa kanya upang takpan ang totoo. Ito ay isang kinakailangang proseso para sa pagguhit ng mga talisman. Huwag kang mag-alala. Matatapos ito sa kaunti pa. Nang walang pag-iisip pa, nagsimula siyang magtrabaho, bumubulong ng mga incantation sa kanyang ulo. Kinuha niya ang brush, ang kanyang mukha ay napuno ng determinasyon. Ang bawat natatanging stroke ng talisman ay inilagay ni Liu sa papel. Ang oras ay lumipas at ang mga gusot na piraso ng papel ay nagkalat sa ilalim ng lamesa, sa kanyang mga paa, at sa buong silid. Tumitig siya ng masigla sa bagong iginuhit na talisman, ang mga stroke ng tinta ay nag-iiba sa kapal. Kasama ng mga clumsy na linya, ginusot ni Liu ang papel sa kanyang kamay muli, itinukod ang kanyang baba sa kawalan ng pag-asa. Naalala ang mga runes sa isang kamay, habang gusto ring panatilihin ang kanyang magic power. Ang pagsisikap na panatilihin ang pareho ay nangangahulugan na hindi siya makatuon sa pagguhit ng mga talisman. Walang paraan upang makatuon. Ang kahirapan ay masyadong mataas. Kung makatuon lang siya, makakamit ang ganap na pagtuon, iyon ay magiging mahusay. Tulad ng mga nakaraang pagsubok, casual niyang itinapon ang hindi kasiya siyang produkto ng bigla ay isang pag-iisip ang kumislap sa kanyang isip, na nagdulot sa kanya na huminto at mag-isip. Isang ngiti ang nasa kanyang mukha ngayon, ang kanyang kamao ay kinuyam ng matagumpay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.